out of our mind. Right? Right, mga kapatid? Yes, so sometimes sa sobrang dami ng mga problema natin or sobrang dami ng mga thoughts or bato ng kaaway sa atin, mga kapatid, sa sobrang panghihina natin, dito tayo natatalisod every day. Dito tayo nadadapa or naniniwala sa mga anumang kasinungalingan ng kaaway. Tapos minsan kung nagkakamali man tayo or minsan kung nagagawa natin yung mga hindi dapat gawin, sinasabi natin kay Lord sa sobrang dami ng problema natin, Lord, ngayon lang naman to Or kaya, Lord, ngayon lang to Lord, may problema kasi ako. Or kaya pag broken ka, Lord, inom lang ako, Lord, broken kasi ako. But mga kapatid, that's all wrong, no mga kapatid? That's wrong. Kasi mga kapatid, kaya nga tayo binigyan ng isipan ng Panginoon para makapag-isip tayo ng maayos To think wisely. God gave us a mind. He gave us authority to think wisely. Binigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon hindi para maging pabaya sa pananampalataya. Binigyan niya tayo ng kaisipan mga kapatid para bigyan linaw or siyang gawin nating liwanag sa ating isipan mga kapatid. God gave us authority to think mga kapatid, no? Kung nais naman po nating maging tapat mga kapatid, sabi sa Luke 9 verse 23, Then Jesus said to all the people, If any of you want to be my follower, you must forget yourself and take up your cross every day and follow me. So it's clear that we need God in our life, in our mind. Receive Christ, let Him dominate our mind. Dahil sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Be filled daily by reading the Word of God. Because the Word of God is our weapon to every attack of the enemy. God is our weapon to every attack of the enemy, mga kapatid. Yes, alam ng kalaban na mahina ka, but remember, God chose those weak. Pinili ng Panginoon ang mahina. Hindi pinili ng Panginoon ang malakas, mga kapatid. Pinili niya ang mahina upang maging magpalakas. Kaya niyang, God can turn those weakness into strength, mga kapatid. Kaya mga kapatid, always remember that chose God. Hindi lang po sa ating isipan, nasa puso din natin mga kapatid. Bago po ako matapos mga kapatid, I want you to remember that the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kung anuman po ang iniisip mo mga kapatid. Kaya mga kapatid, let renew our mind to God and let follow God. Amen. Saan mo nga si paring Jens? Can I hear God is good God is good all the time? all the time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good day sa ating lahat. No? MC ka niya next week. So, ang ating mensahe na ipinabatid ng ating Panginoon ngayong araw ay God moves quietly in your hard times. Ulitin ko. God moves quietly in your hard times. Sa Tagalog, minsan tahimik si Jesus sa iyong paghihirap. Nag-pray na tayo kanina kaya magpapatuloy na tayo. Amen. Valid pa naman ngayon. Hindi pa expired. So madalas tayong nagsistruggle minsan sa mga pagsubok dito o pagsubok na binibigay ni Lord. Kung ako siguro nag-struggle, unang gagawin ko mag-pray kasi ayun yung paghihingi ng tulong sa ating Panginoon. Amen. So hindi magtatagal, magsisimula na po tayo sa tunay na mensahe. Wow! Ang first point natin ay sinasabing God's silence does not mean His absence. Amen. Sa Tagalog, ang pananahimik ng Diyos ay nangangahulugang wala siya. Ay hindi nangangahulugang wala siya. Yung key verse po natin ay matatagpuan sa libro ng Hebrews chapter 13 verse 5. I will never leave thee nor forsake thee. Maaaring hindi mo man siya nakikita, kaso may ginagawa si Lord para sa'yo. Amen. Sabi nga sa altar call natin kanina, even when I don't see it, you're working. Wow! I don't feel it, you're working. Kumanta siya. Ayun, no? Isa yun sa mga isa yun sa mga famous lines kapag nangihina ka na.
But don't worry mga kapatid, kasi kung may ginagawa ka at nahihirapan ka na, paano pa si Lord? 'Di ba? Mas marami siyang ginagawa. Tapos mas mabigat pa. Amen. Kaya hindi rin si Lord yung yung kung nag-pray ka tapos sinabi mo, Lord, gusto ko nito. O sige, ayan, anak, ganun lang. Hindi siya ganun. Gagawin niya. Hindi siya genie. Yung you have 3 wishes. Hindi siya ganun. Si Lord yung, sige anak, gagawin natin to ng sabay. Gaya nga ng sinabi ni Kuya Jens. Hindi sa dulo. Hindi halatang miss Hindi niya na nasa si Kuya dulo Jens. si Kuya Jens. Ay, si Lord. Hindi nasa dulo si Lord. Sige. Hindi halata talaga. Si Lord, hindi siya nasa dulo ng finish line. Kasama mo siya papunta sa mga pagsubok hanggang sa finish line. Yeah. So, yung second point naman po natin ay God's silence invites us to trust. Ang key verse po natin ay matatagpuan sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Alam niyo po ba na ang pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya? Amen. Alam niyo po ba? Amen. Kaya may purpose si Lord sa pagiging niya eh. Gets niyo ba? Sa Sa pagiging silence. Oh. Sa pagiging silence ni Lord, may purpose yon. Kasi, tatay, may nakita na po ba kayong nagkamasel sa ganto lang yung binubuhat, yung panyo lang? Diba? Wala pa tayong nakitang ganon. Kailangan may weight, may bigat. Para ma-enhance yung skills natin. Skills. Ganon lang rin tayo sa pananampalataya. Kapag nananahimik si Lord, parang weight para lumakas tayo. Hindi yung parang isang ganon pa lang na wala si Lord, hindi mo na kaya. Kasi kapag all the time, inassist ka ni Lord o ina-answer niya lahat ng mga panalangin mo, di ba parang shortcut lang yun sa paglalakad mo sa Kanya, patungo kay Lord. Kasi yung lakad natin patungo kay Lord, hindi madali. Siguro kung i-compare natin to sa pag-akyat ng pinakamataas na bundok. Alam niyo po ba ang pinakamataas na bundok? Mount Everest. Estimate natin. Naglakad ka ngayon. Sige, gawin natin 1 week. 1 week. Di ba 1 week? Nangihina ka na Amen. kapag inakyat mo yung Mount Everest. Kaso, kapag may pahinga, sige gawin natin 1 month para hindi ka talaga pagod. Yes, 1 month. Kaso, yung paglalakad natin kay Lord, 1 day pa lang, kaya mo yan. Kasi second day, di mo na kaya, di ba? Parang, di ba? Di ba? Gets mo ako? Amen. Mahirap talaga sundan si Lord eh, kapag wala siyang sinasagot sa'yo. Kaso, ito yung weights para lumakas tayo sa pananampalataya. Amen. Yung third pointer naman po natin ay, God's silence does not mean His rejection. Amen. Sa Tagalog, ang pananahimik ng Diyos ay hindi ibig sabihin, ayaw ka na niya. Matatagpuan po natin sa Psalms chapter 27 verse 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Time is patience. Patience is hard, and hard things strengthens. Isa sa pinakaayaw ng mga iba, o lahat tayo, ay yung paghihintay. Amen. Di ba may ginawang example kanina si Kuya Mac eh. Yung sa hagdanan. Di ba may hagdanan doon sa church. Tapos, yung meron rin yung mas malaki. Gusto natin minsan yung mas malaki para isang ganun na lang eh. Kaso, yung pinapagawa ni Lord, yung sa hagdanan. Di mo natin alam kung bakit ganun. Kaso, we should follow God's will. Amen. Alam niyo po ba na sa kaka-shortcut natin, nanghihina rin tayo dyan? Parang, yung long way ay yung process. At
Di ba, Kuya Mac? Walang may gusto sa process. Gusto nila kagad victory. Oh. Kaya siguro kung nag-shortcut ka tapos walang process, final boss, hindi mo kakayanin. Final boss? Oy, wala. Ano lang yan, umasok lang. Ah. Pinapasok. Diba? Final boss? Kapag wala si Lord sa atin, sasabihin na lang natin minsan na, andyan ka pa ba, Lord? Kaso remember, kapag hindi ibig sabihin kapag wala si Lord, ayaw ka na niya. Ayun lang yung nagpapatunay kung sinusundan mo talaga siya. Kasi kung kunwari tatay mo, tapos nagturo siya ng isang bagay sa'yo. Tapos kinabukasan wala siya. Tapos may assignment ka sa kanya. Siyempre, nasa sa atin na lang yun kung gagawin ba natin o hindi. Diba? Doon natin mapapatunayan kung susundan talaga natin siya. Yung isa sa mga best things to do, tip lang, no? Wow. Kapag nagbigay ng tip. parang nararamdaman natin na wala si Lord, ay yung pagbabasa ng Word of God. Amen. O kaya, yung tok-tok-tok ni Pastor. Wow. Kahit di mo binasa kaninang umaga, pwede mo nang basahin ngayon. Ah, tama. So, doon na po tayo nagtatapos, no? Nawala tayo ay may nabaon, kahit kapiranggot lamang. Walang nalagpasan ng ating Panginoon. To God be all the glory. Final. Sino po dito yung nagpatawad na ama? Amen. Sagli mo, wala. Tatanong lang, nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Tatanong lang. Tatanong lang pala eh. Yung title po ng tuturo ko kayo mga kapatid. Forgiveness po mga kapatid. Oh. Ay. Uy, wag ka manula. Sa ating buhay mga kapatid, lahat po tayo naranasan ng magpatawad mga kapatid. Amen. Di po mawawala dyan yung salitang, okay lang yan, pero may fight pa rin sa puso. Fake yarn. Meron din yung, wala lang yun, pero may kinigim na galit sa akin. Yung tipong sinabi mo lang yun para maging okay lang, ganun. Pero alam niyo po bang, pwede tayong magpatawad ng walang tinatago mga kapatid. Doon po sa salitang forgiveness mga kapatid. Forgiveness to deliberate act of love, mercy, and grace. Forgiveness is a decision to not hold something against another person, despite what he or she has done to you mga kapatid. Sa Tagalog po, ang pagpapatawad ay isang sadyang gawa ng pag-ibig, awa at biyaya. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na hindi ikakapit sa iba ang kanilang nagawa sa iyo, kahit ano pa man yung nagawa nila sa iyo. Amen, mga kapatid. Meron po tayong 3 na pointers mga kapatid. Yung una po ay... Sorry. Ayun na naman. Yung unang pointers mga kapatid ay... Forgive because God forgive you. Wow. Sa Ephesians chapter 4 verse 32 mga kapatid. Be kind and compassionate, forgiving each other, just as in Christ God forgive you mga kapatid. Yung motive po nito ay hindi lang po dun sa tao na deserving po mga kapatid. Dun din po sa nagre-reflect po dun po siya sa God's grace. Bibigay po ako ng sitwasyon mga kapatid. Amen. Tinago ng kapatid mo yung tinago ng kapatid mo na siya yung nakaubos ng baon mo. Tapos nung tinanong mo, sinabi niyang hindi siya yun. Pero nalaman mo later na siya yun. Siya nga. Saka chuketa rep na. Tas, without epeso po mga kapatid. Maaaring ito po yung mangyari na sabihin mo dun sa kapatid mo kapatid. Meron pong sinungaling ka
Wala na akong tiwala sa'yo. Ganun. Tuwing magkakamali siya, ibabalik mo pa rin. Siyempre, sinungaling ka naman eh. Oh! Pero with the best mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagiging mabait at mabagin. Wow. Wow. Wow, naganda. Parang kayong ano talaga. Galit pa rin tayo, pero Parang ayun nga lang nabasa. Ang galing ni Lord. Pati siya nagugulat. Go, go, go. galit pa rin tayo, pero di tayo nananakit ng salita mga kapatid. Amen. Masakit na nagsinungaling tayo, pero kausapin natin ng mainawan mga kapatid. Magpatawad tulad ni Kristo mga kapatid. Sinasabi natin na, pinapatawad na kita, kuya, ate, ganyan. Kuya ate, walang bunso. Nasaktan tayo. Aray. Joke lang. Pero dapat wala tayong galit sa puso natin. Si Jesus Christ mga kapatid, pinatawad tayo sa mga kasinungalingan natin sa Kanya. Wow. Kaya dapat gawin din natin sa iba. Yes, may hangganan pa rin mga kapatid. Pero next time, magsabi tayo ng totoo. Pero mas masakit yung paglilihim kaysa pagkakamali mismo. Yung point po doon mga kapatid ay, binitawan natin yung pait. Pero hindi ibig sabihin nun, sige, magsinungaling lang sila ulit. Pinatawad natin siya pero tinuruan natin pa rin siya ng tama. Huh? Sige, amen. Tama. Tama. Tas, ano po? Yung pangalawa po nating bonus ay, forgiveness is a command, not a feeling mga kapatid. Basa po natin sa Matthew 6, verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Alam po natin kapatid na ulit-ulit na lang po nating naririnig Pinapatawad lang. na magpatawad kahit sa anong sitwasyon. Minura tayo niyan mga kapatid. Sinaktan tayo niyan. Iniwan tayo niyan mga kapatid. Everybody say, aray ko. Magpatawad pa rin po tayo, mga kapatid. Patawarin pa rin po. Dahil ganun lang tayo pinatawad ng Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng kasalanan natin. Dapat marunong pa rin tayo magpakumbaba sa kapwa natin, mga kapatid. Dahil ganun din nagpakumbaba ang Diyos natin na kahit anong pambabato sa Kanya, pangungutya sa Kanya, pagsabi ng masamang salita sa ating Panginoon, mga kapatid. Mas pinili pa rin ng Diyos natin na magpakumbaba at magpatawad, mga kapatid. Amen. Tas, dun po sa pangatlong point natin mga kapatid ay forgive repeatedly mga kapatid and without limit. Wow. Unlimited. Samji. Marami sa atin mga kapatid na nagsasawa na magpatawad na laging paulit-ulit na lang, ganyan mga kapatid. May time din na sasabihin natin sila na, di na magbabago yan. Inulit niya lang. Tapos papatawarin lang naman eh. Alam niyo po bang may taong nagtanong sa Panginoon na ilang beses niya papatawarin ng kanyang mga kapatid. Nagkasala sa kanya. Amen. Basahin ko po yun sa Matthew 18, verse 21-22. Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Tas, Jesus answer, I tell you, not 7 times but 77 times, mga kapatid. 70 times 7 times. 11. Tig 11 sila. Lagi po nating alalahanin na magpatawad lagi mga kapatid dahil andyan po ang Diyos na hindi nagsasawa na patawarin tayo mga kapatid. Forgiveness. Forgiveness. Aliway, wala. Forgiveness. Forgiveness should not be tracked or limited mga kapatid. It is meant to become a lifestyle rather than a checklist mga kapatid. Kung marunong po tayong mag-forgive sa isang tao mga kapatid, marunong din po sana tayo mag-apologize mga kapatid. Wow. Masabi ko lang po mga kapatid ay, don't apologize to be forgiven mga kapatid. Apologize to repent mga kapatid. Yun lang. Magandang hapon po mga kapatid. Kamusta naman lahat?
Okay ba? Amen. Praise God. Ba't may dila? Babasahin ko po yung verse, Proverbs chapter 3, Proverbs chapter 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thine ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ang title po natin ay Trusting God in Every Season. Praise God. Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang season ng buhay. May panahon na problema, pagsubok, tagumpay at paghihintay. Minsan kapag dumadating tayo sa mahirap na sitwasyon, napapaisip tayo kung nasaan si Lord o bakit nangyayari ang mga bagay nito. Pero ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang kapag maganda ang buhay. Amen. Ang tunay na pagtitiwala kapag pinili pa rin natin maniwala sa Kanya kahit hindi natin naintindihan ang pangyayari. At ang unang key points po natin ay Okay na yun. when God's plan is beyond our understanding. Woo! Amen. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Amen. Saith the Lord, for as the heaven are higher than the earth, Amen. so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Minsan may mga bagay tayo sa buhay na hindi natin naintindihan. Napapatanong tayo kung bakit nangyayari ang isang sitwasyon o bakit parang matagal na sagot ni Lord. Pero tandaan natin na mas mataas ang plano ni Lord kaysa sa sarili nating pangunawa. Amen. Di man natin nakikita ang buong pangyayari, pero si Lord, alam ni Lord ang lahat ng layunin siya sa bawat pangyayari. May mga pagkakataon na hindi nasusunod ang mga plano natin Amen. at parang walang malinaw na direksyon. Ngunit sa panahon na iyon, tinatawag tayo ng Diyos upang magtiwala sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ngayon. Nananatiling mabuti at tapat ang Diyos. At sa pangalawa naman po, finding strength when fear comes. Psalms chapter 34 verse 4. I sought the Lord and He heard me and delivered me for all my fears. Just like David na nagtiwala sa Kanya, ay nagtiwala sa ating Panginoon. Amen. At ang kwento ni David ay may isang higanting mandirigma na nangangalang Goliath. Araw-araw niyang hinahamon ng hukbo ng Israel. At lahat ay natatakot sa kanya dahil sa laki at lakas. Sa kanyang lakas, walang gustong lumaban sa kanya. Iniisip nilang imposible siyang matalo. Ngunit si David ay isang batang apostol lamang noon, ngunit panahon na yon ay hindi tumingin sa laki ng problema, sa halip tumingin siya sa laki ng kanyang Diyos. Amen. Naniwala siya na tutulungan siya ng Panginoon kahit wala siyang espada o mabigat na sandata. Umarap siya kay Goliath, dala lamang ang kanyang tirador at pananampalataya sa Diyos. Sa tulong ng Panginoon, natalo niya si Goliath. Amen. At marami tayong kinakarap sa buhay ng mga takot, problema, pagsubok at mga bagay na tila imposible. Pero kasama natin ang Diyos. Amen. Dahil walang imposible sa Kanya. Yes. Kapag naniwala tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas at tapang upang harapin ang anuman sitwasyon at tagumpay ay hindi nakabase sa ating kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. At sabi dito sa Romans chapter 8 verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kapag kasama po natin ang Diyos ay hindi tayo matatalo. Yes. Mga kapatid, no failure, no storm is bigger than the God who stands with you. At sa pangatlo naman po, learning to trust God's timing. Habakkuk chapter 2 verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie through it tarry for it because it will surely come. Minsan gusto natin na mangyari agad ng mga bagay na hinihiling natin kay Lord. Gusto natin mabilis ang sagot at nahihirapan tayo kapag kailangan natin maghintay. Pero tinuturuan tayo ni Lord na magtiwala sa kanyang timing. God is always on time. God will never fail. Ang Diyos natin ay hindi makakalimot. Ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Ang Diyos natin ay hindi sasablay, mga kapatid. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa, mga kapatid. May ginagawa siya sa buhay natin
habang tayo ay naghihintay. Hindi lahat ng bagay nangyayari sa oras gusto natin pero alam ni Lord kung ano ang kailangan at tamang panahon, kaya patuloy lang tayo maniwala sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Dahil alam niya ano ang makakabuti para sa atin, mga kapatid. Sa pang-apat naman po, growing faith through difficult season. Job chapter 13 verse 15. Through he slay me, yet will trust in him. But I will maintain my own ways before him. Si Job ay isang matuwid at tapat sa Diyos. Mayroon siyang masayang pamilya at maraming ari-arian at magandang buhay. Ngunit dumating ang isang panahon na sunod-sunod ang kanyang naging pagsubok na wala ang kanyang mga hari-arian. Namatay ang mga anak at nagkaroon po siya ng matinding karamdaman. Sa gitna ng lahat ito, hindi maintindihan ni Job kung bakit siya nagdurusa. Maraming taon ang nagtanong kung bakit siya nagpatuloy na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ngunit kahit nasasaktan siya at nahihirapan siya, hindi niya iniwan ng Panginoon. Patuloy lang siyang kumapit at nagtiwala sa Kanya. Sa uli, ipinakita ng Diyos ang katapatan. Pinagpala muli si Job at binigyan siya ng higit pa sa kanya sa nawala. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, hindi ibig sabihin na kapag may problema tayo ay iniwan na tayo ng Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos na ang mga mahihirap na problema at sitwasyon upang palakasin ang ating faith, mga kapatid. Amen. At ilapit tayo sa Kanya. At kapag nanatili tayong tapat, makikita natin ang kabuti ng Diyos at karapatan ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman, mga kapatid. Amen. At sa pagtatapos naman po, sa bawat isa ng buhay ay may isang bagay tayong dapat tandaan. Ang Diyos ay laging tapat. Hindi man natin alam ang lahat ng nangyayari. Maaari tayo magtiwala kay Lord dahil siya ang may hawak ng ating buhay at alam niya kung ano ang pinakamabuti sa atin. Sa mga panahon na hindi natin naintindihan ang pangyayari, kapag tayo ay natatakot, naghihintay o dumadaan man sa pagsubok, piliin natin kumapit sa Kanya, mga kapatid. Minsan hindi natin makita agad ang mga dahilan ng mga bagay na nangyayari, pero pwede tayo maniwala na may plano si Lord sa bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. Ang mahalaga, magpatuloy at maniwala tayo sa Kanya, manalangin at manatiling malapit sa Kanya. Dahil ang Diyos na naging tapat sa atin noon, siya rin ang Diyos na kasama natin ngayon. At sa bawat hakbang na tatahakin natin sa hinaharap, mahal, at ulitin ko po, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman po, mga kapatid. Amen. So, napakaganda ng mga share nila, no, mga kapatid. Amen. So, ngayon, mga kapatid, I want to talk about something simple lang, mga kapatid, pero mahirap siyang gawin in real life, mga kapatid. Ang ating title ngayon, mga kapatid, ay may pinamagatang Faith That Doesn't Back Down, mga kapatid. Hindi ito yung faith na kapag magaan ang buhay, hindi ito yung faith na kapag magaan lang ang buhay, hindi yung faith na kapag answered prayer agad, no, mga kapatid. Ito yung faith na nananatili, no, kahit walang kasiguraduhan, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Amen? So, let's be honest, mga kapatid, may mga moments sa buhay natin na gusto na nating sumuko. Amen? Napapatanong na lang tayo sa ating Panginoon, Lord, ilang beses pa ba ako magta-try? Amen? Lord, bakit parang wala namang nangyayari? Amen? Lord, bakit ako? Pero today, mga kapatid, God is reminding us, faith is not proven in comfort, mga kapatid. Faith is proven in pressure, mga kapatid. A faith that cannot be tested, cannot be trusted, mga kapatid. Our faith cannot be tested in the sunshine, but in the storms, mga kapatid. Malalaman natin o ikaw, mga kapatid, kung gaano katibay ang bahay mo, hindi sa pamamagitan ng araw, amen? Kundi sa pamamagitan ng bagyo, ulan at hangin, amen? Sabi sa Hebrews 10:38, mga kapatid, the righteous will live in faith, and if they shrink back, I will not be pleased with them. Yung shrink back, mga kapatid, ibig sabihin, umatras, sumuko, o umatras sa pananampalataya.
Amen? But today, we declare, we will not back down, mga kapatid. So, dadako na tayo sa mga key points, no, mga kapatid. So, number 1, faith is tested in waiting. One of the hardest parts of faith, mga kapatid, is not the battle, mga kapatid, but the waiting season. Amen? Halimbawa na lang si Abraham, mga kapatid. God promised him a son, no, mga kapatid, pero ilang taon siya naghintay. Amen? Hindi lang isang 1 year, mga kapatid, not 5 years, not 10 years. He waited 25 years, mga kapatid. Imagine that. Kung tayo ang maghihintay ng 25 years, mga kapatid, kaya nyo ba? Kaya ba natin, mga kapatid? At paano kung na-delay? Hindi lang 25 years, mga kapatid. Kaya ba natin maghintay, mga kapatid? Amen? Siguro every year na lang, no, mga kapatid, nagtatanong tayo sa ating Panginoon na, Lord, nasaan na yung promise mo? Lord, baka nagkamali ako. Lord, baka may delay ba? Amen? Pero sabi sa Genesis 15:6, Abraham believed the Lord and it was credited to him as righteousness, mga kapatid. Faith is not only believing when it happens, mga kapatid. Faith is believing while waiting, mga kapatid. Amen? Halimbawa na lang sa mga students dyan, mga kapatid, no? Nag-review ka, nag-effort ka, pero bagsak ka pa rin sa exam. Amen? Anong gagawin mo? Papapalo ka sa mama mo. Amen? So, some people siguro, mga kapatid, mag-give up na lang, no? Mag-stop trying na lang, no? Nawala na yung confidence nila, mga kapatid. But others says, kapag anak ka ng Diyos, sasabihin mo, uulitin ko. Lalaban ako ulit. Magtitiwala ako. Amen? That is faith that doesn't back down, mga kapatid. Delay is not denial, mga kapatid. Just because God is silent doesn't mean God is absent, mga kapatid. Sabi nga ni Brother Louis kanina, no? Kahit parang nauurong na o nahuhuli na ang sagot sa panalangin natin, no, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tinanggihan na tayo ng Diyos. Amen? Hindi porket matagal ang sagot, hindi ito ibibigay. Amen? Minsan may tamang panahon, may tamang proseso, mga kapatid, kung kailan mas magiging maayos o mas makakabuti para sa atin. Amen? Just because God is silent doesn't mean God is absent, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na kapag parang walang sagot o tahimik ang Diyos sa panalangin mo, mga kapatid, hindi ibig sabihin na wala na siya. Hindi ka na niya pinapansin. Amen? Minsan, ang katahimikan ay panahon ng paghahanda, pagsubok o paghubog ng pananampalataya mo. Amen? Halimbawa na lang kapag nagtanim tayo, no? Nagtanim ka ng halaman. Hindi agad ito nakikita, mga kapatid. Hindi agad nakikita ang bunga. Pero sa ilalim ng lupa, may nangyayaring proseso. Amen? Kailangan lang ng oras, ng tamang panahon at pag-aalaga. Kaya magtiwala lang tayo, mga kapatid, sa oras at plano ng Diyos sa atin. Kahit hindi mo pa ito naiintindihan ngayon. Pangalawang punto, mga kapatid, faith stands even when fear is loud, mga kapatid. Let's talk about Daniel, mga kapatid. Daniel was thrown in the lion's den. Amen? Imagine the fear, mga kapatid. Lions hungry, no weapon, no escape, no backups, mga kapatid. But Daniel chapter 6 verse 10 says, he still prayed, mga kapatid, just like before. Amen? So grabe yung faith ni Daniel, no, mga kapatid. Even when threat was real na, mga kapatid, faith was louder than fear. Amen? Halimbawa na lang, may problema tayo sa pamilya. May problema ka sa pamilya. May away, may sakit, may financial problem, mga kapatid, financial stress. And fear starts speaking, wala na to. Hindi na to maayos. Hindi ka na makakaahon. But faith says, mga kapatid, God is in control. Amen. Faith doesn't mean no fear, mga kapatid. Faith means you choose God above fear, mga kapatid. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Amen. Kundi ang pagpili na magtiwala sa Diyos. Kahit natatakot ka. Mas pinipili mong manalig sa ating Panginoon kaysa hayaang manaig ang takot sa puso mo. Amen. May takot man, no, mga kapatid, dapat mas mangibabaw pa rin ang tiwala natin sa ating Panginoon. Amen. So, pangatlo, faith keeps going even when nothing change, mga kapatid. Let's talk about naman dito, mga kapatid, yung mga Israelites, mga kapatid. Yung turo ni Kuya Mac kanina, mga kapatid. They walk around Jericho for 7 days, no?
Imagine that, mga kapatid. Day 1, day walk, tapos same walls lang. Amen? Tapos day 2, naglakad ulit sila. Same walls lang din. Hanggang sa day 3. Amen? Walang visible change, mga kapatid. Pero kung tayo yon mga kapatid, siguro nagtatanong na lang tayo sa ating Panginoon na, Lord, sure ka ba? Baka mali strategy, ah. Baka sayang lang yung effort, Lord. No? Pero sabi sa Joshua 6:20, when they shouted, the wall fell down, mga kapatid. Sometimes, breakthrough, mga kapatid, comes after repeated obedience, mga kapatid. Sabi nga kanina sa turo ni Kuya McLean, mga kapatid. Not after one prayer, not after one try, mga kapatid, but after consistent faith, mga kapatid. Halimbawa na lang po, no? Parang taong nag-iipon para makaalis sa kahirapan. Trabaho ulit. Overtime ulit. Tipid ulit, no? Disiplina ulit. Walang instant change, mga kapatid. Pero one day, may breakthrough. Amen? Faith is saying, hindi ako titigil kahit wala pa akong nakikitang pagbabago. Amen? Ang pananampalataya ay ang patuloy na hindi pagsuko, mga kapatid. Kahit wala pang nakikitang resulta o pagbabago sa ngayon, mga kapatid. So, pang-apat, faith speaks even when circumstances disagree, mga kapatid. Siguro alam naman natin ang kwento ni David at Goliath, no, mga kapatid. Everyone saw Goliath and said, ang laki niya. Wala tayong laban dyan. No? But David said, sabi sa 1 Samuel 17:45, mga kapatid, you come to me with sword and spear, but I come to you in the name of the Lord. Amen. David did not deny the giant, mga kapatid. He just refused to give the giant the final word, mga kapatid. Halimbawa na lang na, no, mga kapatid, sa buhay natin. Hindi ako qualified. Wala akong pera. Hindi ako matalino. But faith says, mga kapatid, maybe I don't have enough, but God is enough. Amen? Jesus is enough, mga kapatid. Jesus is worth it, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Jong, mga kapatid. Sa point 5, last point, mga kapatid, faith refuses to give up on God, mga kapatid. Halimbawa si Job. Mga example kanina, no? Pareha-parehas lang, mga kapatid. So, alam naman natin, no, yung kwento ni Job, nawala lahat sa kanya, ang kanyang mga anak, kayamanan, ang kanyang kalusugan. Amen? Job lost everything, mga kapatid, ang kanyang family, wealth, health, no? Pero sabi sa Job 13:15, mga kapatid, though he slay me, yet will I trust in Him, mga kapatid. Grabe ang kanyang faith sa ating Panginoon. Na kahit wala na ang lahat, no, nawala na ang lahat-lahat sa Kanya, nagtiwala pa rin siya sa ating Panginoon. That is not swallow faith, mga kapatid. That is deep-rooted faith, mga kapatid. Nawa, mayroon din tayong ganitong faith na katulad ni Job, mga kapatid. Nawa ay magkaroon tayo ng deep-rooted faith. Amen? Halimbawa na lang, no, may tao na kahit broken na, still praying, mga kapatid, na kahit wala pang sagot, no? Walang comfort, walang clarity, pero still saying, Lord, hindi ako bibitaw. Amen? That is faith that doesn't back down, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, ang tanong, where are you right now? What's waiting season ba, mga kapatid? Dry season? Confused season? Or peak season, mga kapatid? O anong season pa yan, no, mga kapatid? God is asking you to feel strong, mga kapatid. He is asking you that, will you still trust me even here, mga kapatid? Because faith is not the absence of struggle, mga kapatid. Faith is endurance in struggle. Amen? So today, sabihin natin together, mga kapatid, together. Sabihin mo ito sa inyong sarili, no? I will not back down in my faith. I will keep believing even when I don't see it. Amen? I will not give up on God, mga kapatid. I will trust in Him. Amen? I will speak faith over fear. Amen? Because God is faithful. Amen? Even life is not clear, mga kapatid. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Amen? At sa pagtatapos, hindi lahat ng battle sa buhay natin, no, ay loud. Minsan tahimik lang. Tahimik ang season, ang waiting season. Tahimik ang prayers na walang sagot. Tahimik ang gabi na ikaw lang ang mag-isa, no? Pero in those quiet times, mga kapatid, God is
is still working, mga kapatid. May isang kwento ako na gusto kong iwan sa inyo, mga kapatid. Yes. Magkakwento tayo. So, yung eto mga kapatid, no, may isang barko, no, na stuck sa gitna ng bagyo. Oo. Malakas yung hangin. May malalaking alon at halos wala ng visibility, mga kapatid. So, yung captain hindi agad gumalaw. Hindi siya nagpanic. Instead, pinatibay niya yung anchor, mga kapatid. Kasi alam niya, no, hindi mo kailangan patigilin ng bagyo. Hindi mo naman kayang patigilin yung bagyo, eh. Amen? Kailangan mong manatiling steady lang, mga kapatid. And after hours of storm, mga kapatid, the ship survived, mga kapatid. Not because the storm stopped, mga kapatid, stopped immediately, but because the anchor held, mga kapatid. Ganon din ang faith natin. Hindi ibig sabihin na walang bagyo, hindi ibig sabihin na walang delay, hindi ibig sabihin na walang pain, kundi may anchor ka, mga kapatid. Ang anchor mo ay ang ating Panginoon. Amen. Sabi sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Amen. So today, if you feel like giving up, mga kapatid, don't. Wag ka. If you feel like nothing changing, mga kapatid, don't back down, mga kapatid. If you feel like your prayer are hitting the ceiling, mga kapatid, keep praying. Amen. Kasi minsan, hindi pa tapos ang kwento. Amen. And one day, you will look back and say, akala ko hindi ko kaya. But God sustained me. Amen. Akala ko wala na sagot. But God was working all along. Amen. So firm. So stand firm, mga kapatid, not because life is easy, but because God is faithful. Ayun lang po. To God be all the glory.